Kabayan, nandito na naman po ako. So, kanina po, yung pagkatapos ko pong mag-ano ng ano ng isang ano ko, isang video ko, talagang may pagsabog na naman pong nangyayari. So, sana lang po na matigil na talaga kasi hindi po natin maiwasang hindi matakot sa mga ganitong sitwasyon kasi syempre, ano bang laban natin sa mga ganyang pangyayari, di ba? Talagang ano, 'pag talagang nangyari 'yun, on the spot 'yun, eh. Hindi mo masasabing kailangan hindi mo masasabing, baka darating na ganito, ganyan." Hindi, talagang wala, hindi natin hawak yung isip nila, hindi natin hawak yung sitwasyon na ganito. So, sana talaga na matigil na kasi siyempre sa sarili ko po, natatakot din po ako kasi, hindi naman po sa takot akong mamatay, which is takot akong mamatay na andito sa ibang bansa kasi wala, ang hirap, eh. 'Di ba, ang hirap talaga 'pag dito ka namatay sa ibang bansa. Which is, the reality is that, uuwi kang nasa kahon, 'di ba? So, you can never see your family. And then, ang number two is that, pahirapan pa yung pag-uwi ng bangkay, 'di ba? And then, number three is that, sorry, it was number one, number two, number three. So, number three is that, wala, wala kang kasiguraduhan kung talagang maiuwi ka ng maayos, 'di ba? So, sa akin lang, is, handa naman ako, hindi ako takot mamatay. Basta wag lang dito, ang hirap, eh. For almost 6 years for almost 6 years maybe, yes. Wala, hindi ko man nahawakan si mama, hindi ko man nayakap si mama, hindi ko man siya nakausap sa personal. So, parang parang sa sitwasyon na 'to is first time kong nag-abroad, then ito pa yung nangyari, 'di ba? So, ang hirap sa sarili na kahit na anong sabihin mong dapat maging positive ka lang, maging positive ka lang, pero siyempre hindi maiwasan yung mag-ano ka, mag mag-think ng negative kasi, naririnig mo na, ang lapit-lapit na, 'di ba? So, sa akin naman is, 'wag naman sana ngayon, 'wag naman sana dito. Ang hirap, eh, gusto ko pong umuwi na buhay kasi I really miss my mama. Then, yeah, my family also, but wala, eh. So, ganito na lang, talagang kailangan talagang maging matatag siguro dahil sa sitwasyon na hindi mo naman kayang pigilan, 'di ba? 'Yun. Wala, eh, talagang dinig na dinig yung mga talagang hindi mo maiwasan talagang hindi mag-alala sa sarili mo. Yes, totoo po 'yan. Kami pong nasa Lebanon, hindi porket hindi porket masaya kami, which is makikita niyo sa Facebook na, masaya kayo, masaya kami, 'di ba? Hindi 'yun. Talagang kailangan po naming maging matatag, kailangan naming maging masaya naman kahit papaano, 'di ba? Oo, masaya kami but deep inside, we really feel the you know, we really feel the sadness, 'di ba? Then yung sa takot, dun po lahat, dito po lahat sa amin pero lang po namin. Siyempre, 'di ba? Tapang kaming mga OFWs, eh. Kaya kaya yun yung ginagawa namin ngayon. Hindi po kami nag hindi po kami gumagala or hindi po kami nag-ano lang, gumagala ng walang parang for the Facebook, for the post, 'di ba? For the post, sorry. Yan, gumala po kami or nagliwaliw po kami sa off namin. It's because we need to hide our feelings. Because the genuine feelings that sa mga nafe-feel po talaga namin is talaga andun yung takot, eh. Andun yung takot talaga. So, number one yun sa amin, pero hindi namin pinapakita sa inyo. Hindi namin pinopost, hindi namin ganun, which is hindi naman din po ako ganyan. But deep inside, nandito po siya. Pero nananatili po kaming matatag. Siyempre ako, kailangan ko maging matatag kasi gusto kong umuwi, gusto kong makita yung mama ko, gusto kong makita yung family ko.
yun lang kasi syempre 'di ba, wala naman tayong ibang hangad sa pag-uwi 'di ba? Kaya sa mga OFWs po diyan, yung mga kababayan ko, especially dito sa Lebanon, mag-ingat po tayo Pray to God lang po tayo and then be strong. Be strong. Not enough but more strong. More stronger rather. So, sana is maging okay ang lahat someday. Dito na po muna. Bye-bye.